paano'y kahit mataas na ang araw, naghihilig pa rin sa Juan sa igaan. Hindi siya maasahan sa anumang gawain sa loob at sa labas ng kanilang tahanan. Tuwing uutusan, laging may dahilan si Juan. Masakit po ang paakilong pag pinag-iigil ng tubig sa kapayan. Galay po ang kamay ko kapag pinaghuhugas ng pinggan. Kaya, maghapong paupo-upo lang si Juan. Tuwing hapon, sa ilalim ng puno, nakilata at nakapungama lang si Juan. Nako, kailan ka pa kaya magbabago? Kahit alam ko na tanda na nagkataka. Bakit paisakan ka ng bakong kay Juan? Minsan, pakuya-kuya-kuya pa si Juan. Nang mapansin niyang bibiting-biting, malibala ang nagayabas sa sana. Inudyakan agad si Juan ng tanda. Abutin mo na agad ang malutong na bunga. Pero, maloy ang blanco ko, sabi ko Juan. Nga naman ang ako sa kahihipayang malaglag ng pusa ang bunga. At maraming hapon ng lumipas, nakangang nag-abang si Juan sa paborito niyang prutas hanggang sa bayabas ay narinig ng gusto. Natakam-takam na, tumayo si Juan at inabot niya ang bunga pero laking gulat niya. Ang bayabas niya ay bukas-bukas na. Naunahan ako ng mga ibong maya. Minsan, nagkiusapan si Juan naman na ina niya na bumili ng alimango. Himalang sumunod agad si Juan. Nagtaka pati ang kanyang tanda. Aba, ano kaya ang batang ka natin, Juan? Nagbago na kaya ang kaibigan ng manogan? Masiglang-masigla, paibay-ibay pa, nagmamadaling pinunguliwan ang balik. Pabili nga ang alimango, yung mapipinto ang sikip at maraming aligid, at humili ng matabang tindera, pinakamalaki sa kaitinanin ng ibig. Masiglang-masigla, paibay-ibay pa, nagmamadaling umuwi si Juan ang alimangong dalawan. Sa pagmay tabing ilog, malayo pa, dinig na agad niya ang masayang yawan ng mga kaibigan na nagbabangka-bangkaan. Naganyak sumali si Juan. Paano na ang alimango? Tanong ng tanda. Ang alimango ay matalino sa buwan. Kayang-kayang nilang marating sa atin. Huwag kang mag-alala. Ituturo ng mabuti sa kanila ang daan at sa atin. Inalagaan ni Juan ang mga alimango na mabilis na lumusok sa ilog. Kita mo na, pumili pa sila ng mas ikunilita, inabot ng tanghali tapat si Juan naman sa paglaro sa tabing ilog. Humihirap na ang tiyan niya hanggang humano siya pa uwi. Nasaan ang mga alimango? Juan! Galit na galit ang kanyang ina. Bakit ngayon ka lang? Ang alimango, nasaan? Pinauwi ko po silang umuwi. Ina, siguro po ilapot zero ang mga alimango na nabili ko. Sa takot ay kukuman naman, mabilis siyang nagtago sa kanilang bakulang. Napailing lamang ang kanyang anak na nagsabi. Sa tamang batang walang maasahan, mas mabuti at kastagan kaysa pagiging makulang. Bilang wika ay bilang batang Pilipino, kailangan natin maging masipag. Huwag natin galangin si Juan Tamad dahil ang batang matamad ay walang marating sa buhay. Salamat.